Magandang araw mga ka-crypto. Eto na naman po ako, si Mr. Dibas ng High PH at saka Dibas PH Community. So, kumusta ang inyong mga crypto holdings? Ay pula pa rin, ano? Bagamat kahapon ay medyo nag-green na, medyo pumalo ng konti, nag-rebound. Yes po, nag-rebound po. Kahapon, nag-green naman. Kaso eto na naman tayo, pula na naman. Eto ka, oh. Ang Bitcoin ngayon ay nasa 76.5 at nasa 4% red pa rin siya, down. O hindi pa tayo nakakalabas kahit may mga ilang positive news na with regards to the tariff wars na inilatag ni Trump, kasi yung mga governments ay nag-decide na makipag-deal kay Trump tariff. Ay pag-deal sa US kung saan sila win-win, ika nga, win-win doon sa tariff na gustong ilatag. At syempre magkasundo sila. Sabi pa nga ng iba 0-0, ibig sabihin 0 sa US products, 0 din doon sa mga bansa. So ay lalo daw yatang maganda pag ganun, ano. Pero ika nga, it will take effect pa rin naman for the next few weeks. Tingnan natin kung ano yung mga napapagkasunduan nila. At syempre, bago pa yung bumaba sa presyo ng crypto, ay sa presyo ng 76.5K per Bitcoin, ay goodbye pa rin yan sa mga may funds ba. Kasi kung may funds pa kayo, ay talagang magandang mag-buy. At kung wala na, naipit na, at naghihintay na lang uli ng profit taking, ay di, tago muna, tago. Yung ETH nga ngayon ay 6.9% down. At ang ETH, ang Ethereum, kung bakit ba naman hindi pa uli nataas, 1.46K per dollar ang ETH. Wala, medyo yung all-time high ay hindi pa uli na bibisita at parang walang pangako si Ethereum na tumaas pa. While ang Pi, mga pioneers dyan, which is marami tayong mga followers and friends na nasa Pi community, ngayon po ay nasa 0.56 cents naman. Nasa 5% down po according to CoinGecko. 0.56, mababa at lalong malayo doon sa ini-imagine na 3.14, 15, 16 na Pi numbers na ina-assume in the future. Pero nonetheless, yan po ay market price ni Pi. Kasabay din kung paano gumalaw ang napakaraming cryptocurrency na apektado ng pangdaigdigang merkado. Whether it is traditional market, whether it is crypto market, at kung ano pang mga politics, economics behind sa merkado, ay yan po ay sasabay si Pi, sabay din po ang lahat ng mga cryptocurrency. Meron pong green so far dito sa aking chart, ay merong sa mga players ng Splinterlands, ay naka-green po tayo na 1.6%. Bagamat napakaliit ng presyo ni Splinterlands, yung SPS na nasa 0.0065. Maliit lang naman, pero naka-green siya. So far, siya lang yung nakita kong naka-green itong mga nakarang araw. Habang bagsakan si Hive, bagsakan si HBD. And talking about Hive, si Hive po ay nasa 0.19 cents per dollar, per Hive. So, 4.1% down po si Hive. At worse pa nga nung nakarang araw, umabot pa siya sa 0.18. Ay ngayon ay 0.19. Ay, mababa nga. Mababa. At ito naman pong algorithm stablecoin ni Hive ay nasa 0.99. Como ito po ay stablecoin which is backed by $1 of Hive, ay di naglalaro po siya sa 0.99. Medyo bumababa siya sa 0.95 and then umakyat din siya kahapon as the market goes green, ay nasa 1.03 naman, 1.04 siya kahapon. So meron siyang range na 5 positive, 5 negative %.
ranges ng kanyang paggalaw. So, at si Hive ay syempre medyo pula pa. Pula pa rin pa po silang lahat. So, ano po yung ating simple takeaway po dito na takeaway ni Mr. Dibas? Well, kung kayo po ay may pondo na kaya pang ilaro, well, inyo pong pag-isipan ng inyong strategy dahil hindi po natin sigurado kung gaano kahaba. Yun lang naman ang problema dito, yung kailan. Hindi naman tanong ito na hindi tataas o hindi bababa pa yung presyo. Totoong tataas, totoong bababa. Ang tanong lamang po ay kailan at hanggang kailan ka maghihintay based on your strategy. So, kung kayo po ay bibili ng crypto, whether dito po, kung kayo po ay may crypto app dito sa Pilipinas, you have Gcash, Maya, PDAX, CoinsPH, Abra. Abay di, kung kayo po ay bibili ngayong red pa ang presyo ng mga paborito nyong cryptocurrency, abay di ayos. At kung mag-green, abay di, yung sinasabing pwede kayong mag-sell. Pero kung maghihintay pa kayo ng mas mababa pa, abay di, huwag muna. At syempre, kung tinitingnan ninyo na tong Bitcoin ay aabot pa ng 70K, abay mas magandang bumili sa 70K, kaysa dito sa 76K, Pero ang tanong nga ay kailan? Ay di, kaya nga po ang laro po ng merkado is timingan. So pag naiwan ka ng timing, sumala ka, maghihintay ka uli. Pero alam nyo po ba na ang karaniwang crypto nga ay binibili at tinitrade kagaya din po ni Hive. Pero si Hive po ay pwede nyong kitain naman nang hindi po binibili sa crypto exchanges. So, eto po, mag-share po si Mr. Dibas inviting everybody to join the Hive community to earn crypto na Hive. Yes, bagsak mong presyo ni Hive, pero kagaya na sinabi ko kanina, bumabagsak ang presyo at tumataas din ito. So, for those of you who are interested to earn crypto na Hive, earn crypto for free, earn crypto from your content, and even earn crypto passively. Pwede po iyon. Ginagawa na po to sa ibang mga crypto projects, pero mas pulido po, mas maganda po kay Hive. Kasi, automatic po talaga yun eh. When you top up your account, you can earn Hive tokens passively nang wala kang ginagawa. Nandudol lang sa account mo, nag-automatic pa siya. So, how to enter sa Hive community? Ay di comment lang po kayo dyan sa comment section sa baba. And then, PM lang po kayo. Mag-PM po kayo sa akin. So, kumita ng crypto, aralin ng crypto, and then, well, kung meron pa kayong mga ibang projects, pwede ding ilagay sa crypto. So, kung kayo po may mga katanungan, PM nyo po ako. And I hope you are triggered or you are learning a little more about crypto dito sa bloody week ng crypto community, crypto atmosphere, crypto world, And narito po si Mr. Dibas ng Dibas community, ng Hive PH community sa Pilipinas. At syempre, pandaigdigan po ang Hive, Hive.io, Hive blockchain, na inimbitahan kayo na tingnan, pag-aralan, at subukan ang cryptos. Good morning.